Hindi ko alam kung bakit ko sinusulat to ngayon. Siguro dahil gusto ko na ring maglabas ng bigat na matagal ko nang tinatago. Ang iba sa inyo baka tatawanan lang ako, makasabihin, yan kasi karma mo. Pero sa totoo lang, ako mismo, hindi ko alam kung paano ko haharapin tong kasalanang parang biglang sumabog sa mukha ko. Kasalanang hindi ko sinasadyang gawin, pero alam kong kasalanan pa rin. Magandang araw sa inyo, ako ang inyong tagapagsalaysay na si Tita Cor. Basahin natin ang kwento ni Rodel from Quezon City. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa ay pindutin mo na yung subscribe button at kalampagin mo na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Ako nga pala si Rodel, 50 years old. Marami na akong pinagdaanan sa buhay at kung tutuusin, halos lahat ng karanasan ko umiikot sa babae. Simula pa nung kabataan ko, kilala na ako sa amin bilang playboy. Yung tipong araw-araw may kasamang iba. May mga barkada nga akong nagsasabi, si Rodel? Naku, kahit poste, lagyan po ng palda, papatulan yan. Tawanan lang kami noon. Para sa akin, normal lang yung ganun. Bata pa lang ako, sanay na akong may nagkakandara pa sa akin. Gwapo raw, may dating, magaling makipag-usap, kaya kahit sino, napapa-oo ko. Pero habang tumatagal, mas lalo akong naging addict sa ganong klaseng buhay. Wala akong piniling edad, estado o hitsura, basta babae, basta game, go! Dumaan ang mga taon, nagtrabaho ako sa Quezon City at mas lumawak ang mundo ko. Doon ko nakilala ang mga bar, mga club, mga lugar na para lang sa kalalakihan kung saan pera lang ang puhunan at aliwang kapalit. Hindi ako nag-asawa, hindi dahil ayaw ko kundi dahil hindi ako marunong makontento. Maraming beses akong nagkaroon ng girlfriend, pero laging panandalian lang. Pagkatapos ng ilang linggo, sawa na ako. Parang laging may kulang. Parang mas masarap yung thrill ng bago. Kahit minsan naiisip ko rin, hanggang kailan kaya ganito? Pero agad ko ring binabaliwala. Sabi ko, walang forever, lalo na sa gaya ko. Araw-araw, iba ang babae sa kama ko. Minsan taga-bar, minsan office girl, minsan yung mga nakikilala ko sa dating app. Pero pare-pareho lang. Pagkatapos ng gabi, wala na. Ganun na ang naging sistema ng buhay ko. Paulit-ulit, walang patutunguhan. Isang gabi, nagpunta ako sa isang nightclub sa May Timog. Wala lang, gusto ko lang uminom, magpahinga at baka makachamba. Madilim ang ilaw, malakas ang tugtog, at mga babaeng naka-mini dress ang nagsasayaw sa stage. Doon ko siya unang nakita. Si Mary. 25 years old. Maputi, mahaba ang buhok, mahingiti na parang nakakaakit. Hindi siya tulad ng iba. May class siya, kahit halatang sanay na sa ganung lugar. Lumapit siya sa table ko, ngumiti, at nagsabi, "Hi kuya, alone ka lang?" Ngumiti ako, sabay sabing, "For now, pero baka hindi na mamaya." Natawa siya, alam kong sanay na siya sa mga ganong banat. Nagkwentuhan kami, uminom, at syempre, gaya ng nakasanayan ko, may nangyari sa amin. Nagbayad ako, tapos kinabukasan, akala ko katulad lang ng dati. Isang gabi, tapos na. Pero hindi. Pag-uwi ko, hindi ko siya maalis sa isip ko. Yung mga ngiti niya, yung lambing ng boses niya, pati yung mga mata niya na parang may malalim na kwento. Nagtataka ako sa sarili ko, bakit ko siya hinahanap? Kinabukasan, bumalik ako sa club. Hindi para maghanap ng iba, kundi para hanapin si Mary. Pagpasok ko, nakita ko siya ulit. Ngumiti siya nung nakita ako, parang nagulat pero natuwa. Lumapit ako, sabi ko, "Pwede ba kitang makausap ulit kahit magbayad ako basta lang sa akin ka ngayong gabi para mag-usap lang?" Natawa siya, "Seryoso ka?"
Tumanggo ako. Oo, gusto ko lang makipagkwentuhan. At doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Isang kwentuhan na tumagal hanggang madaling araw. Walang nangyari sa amin nung gabing yun, pero parang mas masaya ako kaysa sa lahat ng gabi kong kasama ang iba. Simula noon, araw-araw ko siyang hinahanap. Nagdadasal pa nga ako minsan na sana nandun siya pagdating ko. At palagi nga siyang nandun. Lumipas ang mga linggo, naging madalas na kaming magkasama. Hindi lang sa bar, kundi pati sa labas. Nagde-date kami, kumakain sa labas, nanonood ng sine. Sabi nga ng mga barkada ko, Rodel, ikaw ba yan? Nagtino ka na ba? Tawa lang ako, pero sa totoo lang, ako mismo nagugulat sa sarili ko. Hindi ko na gustong tumingin sa ibang babae. Si Mary lang. Yung simpleng kwento niya, yung tawa niya, yung paraan niyang paghawak sa kamay ko, iba. Doon ko lang naramdaman yung tinatawag na mahal. Hanggang isang araw habang magkasama kami sa isang park, bigla kong nasabi, Mary, gusto kong makasama ka habang buhay, papakasalan kita. Tahimik siya, tapos ngumiti. Sigurado ka, Rodel. Ang tanda mo na, baka pagsisihan mo. Hindi, sigurado ako. Ikaw lang yung gusto kong makasama. Inayakan niya ako. At doon, alam kong yun na ang simula ng bagong buhay ko. Matapos ang ilang buwan, nagpa siya kaming umuwi sa probinsya ni Mary. Sabi niya, gusto niyang ipakilala ako sa nanay niya. Medyo kinakabahan ako. Siyempre, 25 lang siya at ako 50. Baka isipin ng nanay niya, sinasamantala ko lang ang anak niya. Pero sabi ni Mary, huwag kang mag-alala. Open-minded si mama. Basta mahal ko, mamahalin din niya. Pagdating namin sa bahay nila, medyo luma pero maayos. Lumabas ang nanay niya, isang babae na mga nasa late 40s. Pagkakita namin sa isa't isa, parang akong binuhusan ng malamig na tubig. Rodel? Sabi ng nanay ni Mary, galon-galo. Lina? Halos hindi ako makahinga. Nagtaka si Mary, magkakilala kayo? Tahimik kami pareho, hanggang sa nagsalita si Lina. Hindi lang magkakilala, anak. Siya ang lalaking iniwan ako nung sinabi kong buntis ako. Parang sumabog ang utak ko sa mga sandaling yon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig. Tumingin siya kay Mary, sabay sabi, si Mary. Siya ang anak mo, Rodel. Parang gumuho ang mundo ko. Si Mary, yung babaeng minahal ko, yung gusto kong pakasalan, anak ko pala. Tumakbo palabas si Mary. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Hinabol ko siya hanggang sa bayan pero hindi ko siya makita. Pagbalik ko sa bahay, galit na galit si Lina. Hindi mo lang ako iniwan noon, Rodel. Ginulo mo pa ang buhay ng anak ko. Wala akong nasagot. Gulong-gulo ang isip ko, puno ng hiya at pagsisisi. Pinauwi ako ni Lina at nagsabing isusumbong ako sa mga pulis pag hindi pa ako umalis. Wala akong nagawa kundi sumunod. Pagbalik ko ng Quezon City, parang nawala ang gana ko sa lahat. Hindi na ako lumalabas, hindi na ako nagbabar. Wala na ring ibang babae. Araw-araw, iniisip ko lang si Mary at si Lina, pati lahat ng kasalanan ko noon. Sinubukan kong kontakin si Mary. Tumawag, nag-chat, nag-email, pero walang sagot. Isang taon akong parang bangkay na nabubuhay lang dahil kailangan. Hanggang isang araw, naisip kong bumalik sa bahay nila. Pagdating ko doon, wala na sila. Walang nakakaalam kung saan lumipat. Parang naglaho na lang sila sa mundo. Sabi ko sa sarili ko, ito na siguro ang karma ko.
Isang gabi, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Pagsagot ko, boses ng isang babae. Galit, naninginig. Rodel, ako to. Si Mary. Tumigil ang tibok ng puso ko. Mary, anak? Huwag mo kong tawaging anak. Sigaw niya. Huwag ka nang manggula sa buhay ko at sa buhay ni Mama. Hindi ko kailangan ng isang katulad mo. Wala kang karapatang tawagin akong anak. Tapos binaba niya yung tawag. Ilang minuto lang akong natulala. Hawak pa rin yung cellphone. Tapos doon ako umiyak. Unang beses sa tagal ng panahon. Ngayon, mag-isa pa rin ako. Wala na akong babae, wala akong pamilya. Lahat ng kasiyahan na akala ko noon, wala palang kwenta. Ang iniwan lang nito ay guilt, sakit, at isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Paano mo babawiin ang mga pagkakamaling ginawa mo noong huli mo lang naintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig? Si Mary, ang babaeng minahal ko, siya rin pala ang anak kong hindi ko nakilala. At ako, si Rode, ang lalaking nagmahal, pero mali ang minahal. At hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin ng kasalanang yon. Rodel's story is a hard lesson about choices and consequences. Minsan, iniisip natin na okay lang mabuhay sa kung anong gusto natin, na basta masaya, walang mali. Pero darating talaga yung araw na babalik sa ating lahat ng ginawa natin, lalo na yung mga maling desisyon na akala natin walang epekto. Una, kung may pattern ka ng pagkasira ng relasyon o hindi makontento, huminto ka muna at mag-reflect. Hindi mo kailangang hintayin ang karma bago ka magbago. Ang tunay na lalaki marunong umami ng pagkakamali at marunong tumigil sa maling gawi. Pangalawa, huwag mong gawing libangan ng mga tao. Ang bawat tao may sariling kwento, sakit at dangal. Kung tatratuhin mo lang sila bilang pansamantala, tandaan mo, hindi laging pansamantala ang epekto nun sa kanila at sayo. Pangatlo, magpatawad at matutong humingi ng tawad kahit hindi ka mapatawad. Hindi mo kontrolado kung tatanggapin ng iba, pero ang tunay na pagbabago nagsisimula sa loob. At panghuli, alamin mo kung ano talaga ang hinahanap mo sa buhay. Hindi lahat ng kulang sa katawan ay kulang sa kaligayahan. Minsan, ang kulang ay kapayapaan sa puso. Ang pag-ibig ay hindi laro. Ang katawan, napapagod, pero ang konsensya, pag binigatan mo, habang buhay mong dala. Matuto kang huminto, humini ng tawad at magsimula ulit. Hindi pa huli ang lahat, basta handa kang magbago. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo, ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Kung may kwento naman kayo na gusto nyong ibahagi at mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at ingat palagi!